Ang ating pagbubulay ngayon ay ating masusumpungan sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 13, sa mga talatang, sa Roma 13, mga talatang 11 hanggang 14. Romans 13:11 to 14. And do this understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. Magtatapos na ang gabi. The night is nearly over. The day is almost here. Narito na ang pagbubukang liwayway. Naririto na, nababanaag na, nakikita na natin ang bagong araw. Patapos na ang gabi. The night is nearly over. The day is almost here. Let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in daytime, not in carousing, drunkenness, not in sexual immorality, debauchery, and in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Ibihis si Kristo. Idamit si Kristo. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. This message is entitled Spiritual Wakefulness. Spiritual wakefulness. Ang pagiging gising sa Espiritu. Ang pagiging gising sa Espiritu. Ang pangunahing tagubilin ni Pablo sa mga taga-Roma nung kanyang isinulat na ito, bago sila gumising, ay meron silang kailangang gawin. Walang iba kundi alamin ang panahong kasalukuyan o alamin, unawain ang panahon na kanilang ginagalawan noon. Bago ka magising sa pananampalataya, kailangan mo munang gawin itong gawain ng pag-unawa, pagtanto, pag-alam sa panahon na ating ginagalawan. Hindi nyo ba alam ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may tao? Ay sapagkat sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang tao ang may kamalayan lamang sa panahon na kanyang ginagalawan. Ang mga hayop, kumikilos sila sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na instinct, animal instinct. Meron silang makahayop na instinct, pangdama. Meron silang makahayop na pakiwari. Sa isang banda, meron silang kaalaman ng panahon na naroroon sila. Kaya ang mga hayop, sila'y kumikilos nang ayon sa panahon na kanilang nauunawaan, bagamat ang kanilang pagkaalam ay napakaliit. Sinasabi na ang merong mga species na mga ibon na kapag ka malamig na at parating na ang tagyelo, taglamig sa kanilang lugar, lahat sila ay nagliliparan papunta sa ibang bansa. Walang nagtuturo sa kanila kung sino ang mangunguna sa kanila. Basta sila ay lumilipad ng merong formasyon. May mga isda na kapag ka nagiging tag-init na sa kanilang lugar na doon sila ay naroroon,
ang mga isda na di mabilang ay naglalanguyan papunta sa karagatan, sa tubig na malamig. Sinasabi na kapag may mga lindol na paparating, ang unang makikita mo ay ang mga hayop ay kumikilos, gumagawi ng ayon sa kanilang pangdama. Subalit, mayroong mas makapangyarihan pa sa mga hayop. Yan tayo, mga tao. Ang tao ay nilikha ng Diyos na may di karaniwang kapangyarihan at kapasidad na alamin ang panahon na kanyang ginagalawan. Ang isa sa mga unang imbento ng tao ay ang relos o yung tinatawag sa Ingles na timepiece or timepieces. Isa yan sa mga unang nilikha ng tao. Paano alamin ang araw at gabi? Bilangin ang oras sa bawat araw. Sapagkat ito ay kalikasan ng tao. Ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na may kapasidad na sila'y umakto, gumawi, kumilos, mabuhay ng ayon sa panahon na kanilang ginagalawan. Kaya sa dami-dami ng mga nilikha ng Diyos, marami ng mga hayop ang nangamatay at kailanman sila ay hindi na nabuhay. Ang ginamit ng Ingles, they have become extinct. They have become extinct. The entire species of insects, mammals, and creatures and all other living beings have already come and gone because they were not able to endure and to survive the test of time. Subalit ang mga tao, pinatalino ng Diyos. Kapag malamig, tayo ay nagbabalot. Pag tayo ay mainit, tayo ay naguhubad o nagsusuot ng manipis na damit. Kapag may panganib na darating, tayo ay nagtatago. Kapag maganda ang panahon, tayo ay lumalantad. Ang tao ay may kapasidad na umayon, umakto sa panahong darating. Ang ating panahon ngayon ay punong-puno ng mga gamit, mga imbento na walang ginawa kundi sukatin ang ating panahon. Nung unang panahon, ang tao ay para malaman nila ang lakas ng ulan, ay kanilang ilalabas lang ang kanilang kamay. Titingnan lamang nila ang ulap at sasabihin, malakas ang ulan na ito. Pero ngayon, because of modern scientific gadgets and measurements, humanity today can tell how much rain will fall, what time it will fall, the volume that it will drop on the land, the time that it will stay on the ground. Puwerte ngayon ang panukat ng tao patungkol sa panahon na kanyang ginagalawan. Ito ang dahilan bakit tayo ngayon ay hindi nauubos. Ang dami ng hayop na noon ay nakikita ng ating mga ninuno, pero ngayon, iilan na lang sila. May malalaking mga hayop noon, may malalaking mga ibon noon na nakikita ng ating mga kanunununuan. Pero ngayon, wala na sila kasi hindi sila nakaayon sa panahon na kanilang ginagalawan. Ang tao ay may kakanyahang kumilos sa pisikal na kalagayan, subalit sa kasawiang palad, ang tao ay mangmang. Kung gaano katalino siya na alamin ang kanyang pisikal na panahon,
ganun ka siya kamangmang, ganun. Mismo si Jesus ang nagsabi sa Lucas Kapitulo 12 sa talatang 56. Jesus himself said that. In Luke 12, in verse 56, hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret the present time? The people in the time of Jesus, they knew the seasons of their time. They knew if it was winter, they knew if it was summer, they knew if it was springtime, they knew if it was fall. They knew if it was the season to sow, just as they knew also it was the season to plant. They knew the season to harvest, and they knew the times that they must go to war. Sa panahon noon, ang mga hari ng Israelita, ang isa sa mga sikreto ng kanilang matagumpay na military campaign ay sapagkat they knew when to fight wars. But just as man was intelligent and knowledgeable to know the times in the physical realm, but in the spiritual realm, man is ignorant. Ignoramus, mangmang. At dahilan dito, ang mundo ngayon ay namamatay. This is the reason why the world today is dying spiritually, morally, because people do not know the time that God has set for them to save themselves. Kaya dito pumapasok ang banal na kasulatan. The Word of God is always teaching us that today is the day of salvation. Not tomorrow, not yesterday, today. And this is the message from the Lord for you, my brethren, all the time. Dapat alam ninyo ang panahon ng pagkilos ng Diyos sa ating panahon. At ang ating panahon, mga kapatid, ay pinaunawa na sa atin sa tunay na ito ang ating pinakamalaking kapakinabangan. Ito ang ating pinakamalaking pabor sa Diyos, na tayo ay hindi lang nakakalam kung anong oras na ngayong araw na ito, ano ang petsa sa kalendaryo ngayon, kundi higit pa roon ang ating pagkaalam. Alam natin ang espiritual na panahon na ating ginagalawan. The Apostle Paul said this, do this, understanding the present time. The time for you to wake up from your slumber. Because your salvation is now nearer than when you first believe it. At ang pagkaunawa ng panahon ay ibinigay sa kanyang sugong apostol sa iglesia. The knowledge of the times, yung pagkaalam ng panahon at pagkakabahabahagi ng panahon, ito ang malaking pakinabang ng kabahagi sa PMCC Fourth Watch. We do not only know the time in the physical world, we know also the time in the spiritual world. And what time is it? It's Fourth Watch time. Ito'y ikaapat na pagpupuyat. Yan ay ipinahayag sa mabuting puno ng sangbahayan. Hindi lahat nakakaalam. Meron lamang pinagpahayagan. Matthew 24:43,
If the good man of the house knows what time, he will not let his house be broken into. Remember, mga kapatid, ang sabi ko sa inyo, what attributes to the survivability of humanity? Knowledge of time. Yan ang nagdadala sa atin kung bakit hanggang ngayon ang tao ay naririto pa sa balat ng lupa. Sapagkat nabanggit ko nga, marami ng hayop, maraming mga ibon, maraming mga isda, maraming mga hayop na lumalakad sa lupa, gumagapang sa lupa, ang noon ay naririto pero ngayon patay na. Hindi mo na sila nakikita. Pero ang tao, hanggang ngayon, hindi lang naririto. Humanity is thriving. Tingnan ninyo ang kaunlaran ng tao ngayon. Napakamaunlad ng teknolohiya ng tao ngayon. Lahat ng ating kapaligiran ay ating pinupuntahan. Ang pinakamalalim na bahagi ng dagat, napupuntahan na natin. Ang pinakamalayong planeta ay napupuntahan natin. Ang kaibuturan ng pagkatao natin ay ating inaalam. Merong mga ilang libro kong nabasa na ang dahilan kung bakit meron ngayon tinatawag na artificial intelligence or AI ay sapagkat yung 3-4 na tao na napakatatalino at mga scientists, ang kanilang unang ninasa lang ay papaano ang utak natin ay gumagana. Yun ang kanilang unang eksperimento. Alamin kung papaano itong mga utak ng tao ay gumagana. Sapagkat ang sabi nila, ang least explored, yung bahagi ng katawan ng tao na hindi pa lubos na uunawaan ay ang utak. Papaano ang utak ay nakakagawa ng mga kaisipan, mga pangangatwiran, mga kung ano-anong likha ng tao. Sapagkat hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang paniwala ng mga scientists na ito, lahat nagmula sa utak ng tao. Mukat-mukat mo, nung kanilang pinapag-aralan ng utak ng tao, hindi nila akalain na sila'y makakalikha ng isang bagay na mas matalino pa sa utak ng tao. Sinasabi ng mga scientifico, naririyan pa ba tayo? Kayo mga nasa bleacher, naririyan pa ba kayo? Praise God. Mataimtim makinig ang mga taga-Isabela. Pero hindi ako sanay sa mataimtim. Sanay ako sa maingay na nakakikinig. Hindi nila alam na sa kanilang pagtuklas kung paano ang utak ay gumagana, na sila ay makalikha ng isang bagay na ang tawag nila ay artificial intelligence, na kanilang sinasabi na 10 beses na matalino kaysa sa tao. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang tao sa panahong kasalukuyan ay hindi lamang nananatili. Kaya ang ating tinatawag na species ay naririto pa rin, kundi hindi lamang tayo naririto, tayo ay paunlad ng paunlad ng paunlad. Pero merong isang malaking trahedya. May isang malaking trahedya na kahit tayo ay napakadunong
sa pisikal na kalagayan. Kahit tayo ay napakatalino sa pagbasa ng ating panahon, tayo naman ay sa panahon ng Diyos. Kaya napakaraming mga tao ngayon ang namamatay. So many people are dying spiritually. So many people are not thriving spiritually because they do not know the time. But thanks be to God, in our generation of dying people, there is a generation of people that are living. Praise God! That are moving, that is acting and behaving and serving according to the will of God. And that is us, people of the Lord. We know the time. We know the season. We know this hour that God has given us. And this is the hour for us to wake up from our slumber. Woo! Praise the name of the Lord. We know, lahat ng nakakaalam ng panahon natin, magpuri sa Panginoon. Say to the one next to you, I know the time. And the time is fourth watch time. Praise God. Inihayag sa sugo. Inihayag sa sugo. Sa apostol ipinahayag. Sa loob ng 50 taon, pinatnubayan tayo ng doktrina ng fourth watch. At ngayon, ang pinasimulan ng ating yumao at minamahal na Apostol Arsenio Ferriol ay pinagpapatuloy at pinapayaman pa ng kasalukuyang tagapangunan ninyo at lingkod ninyo. Praise be the name of the Lord. That's my work today. That's my marching orders. Continue and to preserve the legacy of knowing, the legacy of understanding the times. Sa banal na kasulatan o sa lengguwahe ng mga Griego, may dalawang Griegong salita sa oras. Two Greek words for time. The first one is chronos. 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 Chronos means the physical time. Diyan galing yung salita na chronology. Yan ang tamang pagkakasunod-sunod ng oras. Sino sa inyo may mga relos? Taas ng kamay. Ayon sa pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ng ika-isa ng hapon, anong sunod? Pagkatapos ng ikalawa ng hapon, anong sunod? Pagkatapos ng ikatlo ng hapon, anong sunod? Ika-apat. Ang tawag dyan ay Kronos. Ang tao ay nabubuhay sa Kronos. Pero meron pang isang salita sa Griego na nagpapatungkol sa oras. Ang tawag dito ay Kairos. 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 Ang Kairos, ang ibig sabihin niyan ay ang tamang panahon. Hindi tamang oras, kundi tamang panahon. Yan ang angkop na panahon. Hindi lahat ng bagay ay gagawin mo sa anumang oras na gusto mo. May mga bagay na itataon mo sa panahon. Yang Kairos ay hindi iyan sinusukat ng oras sa relos natin.
Ang Kairos ay sinusukat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa Diyos at sa mundo ng tao. Ang kagaya niyan ay ang Galatia, Kapitulo 4, talatang 4. Galatians 4:4 is a good example of the use of Kairos. In the fullness of time, God sent His Son, born of a virgin, born of a woman under the law, to redeem those under the law. In the fullness of time. Nung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay hindi kumonsulta ang Diyos ng tinatawag na Gregorian calendar. Hindi siya kumonsulta sa kalendaryo. Hindi siya kumonsulta sa mga sayantipiko. Hindi siya kumonsulta sa mga intelektual na mga tao. When God gave His Son Jesus to be born, God only relied on His perfect time. And I know, oh, praise God. Woo, I know that God make things beautiful. Yes, He make things beautiful in His time. Oh, I love the Lord. Because He make things beautiful. God is perfect in His timing. Okay, meron akong narinig nung salita. Narinig ko ito. Sabi nila, ang timing mo, bulok. Sino sa inyo, mahina sa timing? Ang timing mo, bulok. May mga asawa, ang timing, maling-mali. May mga asawa, hindi alam, hindi yung panahon ng anniversary nila. Sino rito? Ang tapat na tapat, alam ninyo ang araw na kayo ay ikinasal, taas ng kamay. Yung iba sa inyo, nagsisinungaling. At akala ninyo, alam ninyo. Pag sinabi ninyo ang petsa, sisikuhin kayo ng asawa. Hindi. The great thing about God is His timing is perfect. His timing is perfect. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa tamang panahon upang tayo ay mangaligtas sa ating mga kasalanan. Ngayon, nakikita ko sa oras na ito na merong ilan sa inyo na kailangang maligtas. Hindi nyo alam kung saan nyo gugugulin ang inyong buhay sa kabila ng libingan. Pero sa mga sandaling ito, dinala kayo ng Panginoon sa oras na ito. Para kayo maligtas. Alam talaga ng Panginoon kailan kayo ililigtas. This is the time for you to receive salvation. The Bible says, in the time of my favor, I heard you. Now is the day of salvation. Kaya kayo dinala sa fellowship na ito para kayo maligtas. Para kayo ay matubos sa inyong mga kasalanan. Kaya sa iglesia ng Panginoon ngayon, alam na natin ang panahon. Ano ang ating panahon? Ika-4 na pagpupuyat. Ang buong huling araw, ang tawag dito ay mga huling araw, last days sa Ingles.
Nagpasimula iyan sa panahon ni Jesus. Nung ang Panginoong Jesus ay nagpasimulang mangaral, diyan nagpasimula ang tinatawag na huling araw o huling mga araw, the last days. At itong tinatawag na mga huling araw, ang itsura niyan ay gabi. Gabi. Isang mahabang gabi. Itong mga panahon na ating ginagalawan, this is a long night. A long night. Mahabang gabi. At ang gabi na ito ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang gabi ay nahahati sa 4 na bahagi. Una, yung tinatawag na unang pagpupuyat. The first watch. The first watch. Yan ang unang gabi. Yan yung ang gabi, ang sabi ng mga Amerikano, the night is young. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. Yan yung ang gabi ay hindi pa malalim. Nakukuha ba natin? Alam nyo, sa Amerika, sa Canada, kapag ka panahon ng winter, kasi meron silang 4 na panahon, tayo 2 panahon lang. Di ba? Anong 2 panahon natin? Tag-ulan at tagbaha. Kasi dito sa Isabela, napakainit. Di ba? Sa Amerika, may 4 na buwan, 4 na panahon. Tag-init o tag-araw, tag-ulan, taglamig, at taglagas. Nalalagas ang mga dahon ng mga puno, parang namamatay. At tagsibol, springtime. Hindi nyo ba alam, sa panahon ng summer, sa Canada, sa Amerika, kahit 8:00 na ng gabi, ay ang araw, galit na galit pa rin. Maninibago ka. 6:00 ng gabi, parang 2:00. 7:00, parang 3:00 lang. 8:00 ng gabi, ay parang 5:00 lang. Pagka 9:00 ng gabi, yan, medyo didilim na. Kaya, ang unang pagpupuyat ay 6 to 9. Ang pangalawang pagpupuyat ay 9 to 12. 9 to 12. Yan ang second watch. Pangalawang pagpupuyat. Ang pangatlong pagpupuyat ay mula 12:00 ng gabi hanggang 3:00 ng umaga. From 12 midnight to 3 a.m. That is the third watch. And the fourth watch is from 3 a.m. to 6 a.m. Naririyan pa ba tayo? Tayo ngayon ay nasa fourth watch na. Lumipas na yung first watch, second watch, third watch. Hindi mo na maibabalik yon. Lumipas na yon. Tayo ngayon ay nasa fourth watch. Merong isang sumulat noon na ang pangalan niya ay si Charles. Ang sumulat nito ay parang si Walker. Thomas Fuller. Thomas Fuller, ang sabi niya, ang gabi ay mas malalim bago ang pagbubukang liwayway. Ang gabi daw ay mas malalim, mas madilim bago ang magbukang liwayway. Sa Ingles, the night is darkest before dawn. Bago daw magbukang liwayway,
ang gabi ay pinakapusikit sa oras ng fourth watch. Ito ang dahilan, mga kapatid, bakit ang ating panahon ngayon ay padilim ng padilim ng padilim ng padilim. Sa ating bansa, parang merong napakadilim na ulap na hindi umaalis. Para bagang ang ulap na napakadilim na ito ay parang nakapermanente na sa ating bansa. Henerasyon ng mga Pilipino ay nasa ilalim ng ulap ng korupsyon, sa ilalim ng ulap ng karukhaan. Henerasyon, pagkatapos ng isang henerasyon, generation after generation after generation, hindi na tayo nakaalis sa ulap na napakadilim ng korupsyon, karukhaan. Yung lolo mahirap, yung tatay mahirap, yung anak mahirap. Kilala sila sa kanilang bayang mahirap. Ang ating pamahalaan ay kilala sa pagiging korap. Parang walang mabuting balita ngayon na lumalabas sa Pilipinas. Ang mga balita na lumalabas sa Pilipinas ngayon ay puro masasamang balita. Ito man ay nasa barangay level, nasa provincial level, municipality level, hanggang sa pinakamataas na opisina ng ating bansa. Parang lahat ay nadudungisan ng korupsyon. Hindi lamang tayo mahirap sa ekonomiya, tayo ay dukha sa ating moralidad. We are not only economically poor and bankrupt, we are also morally bankrupt. And that moral, spiritual darkness is passed on, ipinapasa from one generation to another. The whole world right now is in darkness. But thanks be to God, the day is almost here. Malapit na ang pagbubukang liwayway. And the breaking of dawn is not gonna be ushered by a new form of human government. It is not gonna be ushered by a new legislation. It's not going to be ushered by a new presidency, by a new slate of senators and congressmen and government leaders. This new dawn, itong pagbubukang liwayway, ay pasisimulan ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Maranatha! Jesus is coming soon. Our salvation is drawing near. Kung malapit noon, mas malapit ngayon. Purihin ang Panginoon. Noon, naaamoy-amoy na ni Pablo. Noon, nakikita-kita na ni Pablo. Pero ngayon, hindi lamang ating nakikita-kita, kitang-kita na natin ngayon. That the coming of the day is almost here. We can see the signs. Nakikita natin ang mga tanda na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus. Ito ang dapat na mailagay sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, sa mga matatagal na sa inyo sa pananampalataya. Ito ang inyong disconviction. You must refresh. Ha? I-refresh mo. Jesus is coming soon.
Ang huling panalangin sa Biblia ay patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang huling panalangin, ang sabi ng Panginoon, yes, I am coming soon. Ang sagot ng mga banal, come Lord Jesus! Hallelujah! Maranatha! Yan ang huling panalangin. Yan ang huling winika ni Jesus. I am coming soon. Ang sabi ng mga banal, Lord, Lord, yes, come soon. Yan ang buhay sa bawat mga fourth watcher. Ito ang ating pinaka-aasam. Ito ang ating pinaka-hihintay. Yung tinatawag na the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. He who is the blessed hope in Titus 2:13. Waiting for the appearing of our blessed hope, our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya yan ang hindi natin iwawala sa ating puso. Maging buhay sa atin yan, maging totoo sa atin yan. Sapagkat yan lamang ang paraan para tayo ay maging handa sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung tayo ay nakakaalam na ito na ang oras. This is the time that we are in right now. The fourth watch time is the time that Jesus Christ will return, and this is the time that He will come back for us. Ito ang mangyayari. Ito ang magaganap sa fourth watch time. So ano ngayon ang ating dapat gawin? Gumising! Yan ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. This is the time for you to wake up from your slumber. Wake up from your slumber. Iyan ay isang pangungusap na it is reassuring, but at the same time, it is painful reality to talk about. Ipinagpapalagay ni Pablo na may mga tulog sa pananampalataya. Yun ang kaisipan ni Pablo. Yun ang kanyang ipinagpapalagay at yun ang kanyang nauobserbahan. Yun ang kanyang nakikita. May mga mananampalataya na kahit sila ay nasa tunay, sila'y tulog sa pananampalataya. Tulog ang kanilang espiritu. Kamusta kayo, mga minamahal kong mga kapatid? Kayo ba ay gising sa pananampalataya? Mabuti kung gayon. O kayo ay tulog sa inyong pananampalataya. Kayo ba'y gising ang inyong espiritu? O kayo ay tulog ang inyong espiritu? Sa espiritual na pakahulugan, ang espiritual na pagkakatulog ay kagaya ng kamatayan. Ang espiritual na tulog ay patay. Hindi lang siya tulog. Siya'y patay. Siya'y isang bangkay. Yan ang larawan ng tulog sa pananampalataya. Hindi lamang siya buhay at natutulog, siya ay patay. Siya'y bangkay. Hindi humihinga ang kanyang espiritu. Hindi nakakadama ang kanyang espiritu.
hindi nakakakita ang kanyang espiritu, hindi nakakapakinig ang kanyang espiritu, hindi nakakagawa ang kanyang espiritu, sapagkat siya'y tulog sa pananampalataya. Yan ang paghahalintulad ng salita ng Diyos. Sa mga tulog sa pananampalataya, sila'y patay. Marahil sila ay gising sa pisikal, subalit sa espiritual, sila'y tulog. Maaring sila'y buhay sa pisikal, subalit sila'y patay sa espiritual. Kamusta kayo? Tayo ba'y buhay o tayo ay patay? Yan ang katanungan na hindi dapat natin takasan. Ang patay, kahit ano ang idamit mo sa kanya, kahit ano ang isuot ng patay, kahit gaanong kaganda ang kanyang ataol, kahit gaanong kadami ng mga bulaklak, kahit gaanong kaliwanag ang kanyang pinagbuburulan, ang patay ay walang kakanyahan na makita, mapakinggan at madama ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Pero ang buhay, mapalad. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Kaya uulit-ulitin kong itanong sa inyo, tayo ba ay patay o tayo ay buhay? Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, sa talatang 14, inihalintulad ni Pablo, sabi ko sa inyo na ang mga tulog ay kasama ang mga patay. Ephesians 5:14, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. This is a command from the Word of God. If you are spiritually asleep, if you are spiritually lethargic, this time, at this hour, in this place, wake up! Wake up and rise from the dead. You have been in spiritual darkness long enough. You have been burying yourself underneath the spiritual pit. It's time for you to experience the shining of Christ, the light of Christ. Let Christ shine on you. Matagal ka na nasa libingan, matagal ka na nasa yungib. Ngayon ang panahon na ikaw ay kailangang muling mailawan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Get out of your spiritual caves. Rise up from that spiritual pit that you are in. There's no security for you. There's no security. Sa banal na kasulatan, yung mga malahininga, yung malalamig, hindi ka mainit, hindi ka malamig, malahininga ka. You are neither hot nor cold. You are just a spit sa harap ng Diyos. Ikaw ay dura sa harap ng Diyos. No matter who you are, you may have a position in the church, you may have a family to be proud of, but in the eyes of God, you are dead. It's time for you to claw your way up. Magsawa ka na. Magsawa ka na, mapagod ka na
na ikaw ang lagi mong kasama ay mga espiritual na patay. Ngayon ang panahon na ang samahan mo ay ang mga espiritual na buhay. Purihin ang Panginoon. Return to the land of the living. Return to the land of those who are alive. And that is the true church of the Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Hindi tayo itinalaga sa kamatayan. Tayo itinalaga bilang mga buhay na hain at handog para sa Panginoon. We are not meant to smell like death. We are meant to smell like fragrant offering. Hindi dapat tayo nangangamoy patay. Dapat tayo amoy buhay. Lahat ng buhay na hain sa Panginoon, tumayo at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Present your bodies as a living sacrifice. Glory, glory, glory. Hallelujah! The spiritually dead cannot see. Kaya ang sabi sa Ephesians 5:14, here in Ephesians 5:14, wake up, sleeper, rise from the dead. Diyan natin makikita na ang mga patay kay Kristo ay kailangang umalis. Alam nyo, yung espiritu ng pagkatulog, yan ay espiritu. It is a spirit. In the book of Romans, it says there that they have been given the spirit of stupor, espiritu ng pagkakatulog. They have been given the spirit of stupor. Let me find the verse for you. I missed to put it in my notes. Ang sabi ay, the spirit of stupor. That's why they cannot see with their eyes or hear with their ears. That's the exact word. The spirit of stupor. S-T-U-P-O-R. Say it louder. Louder? Thank you. Romans 11:8. Oh, there it is. God gave them a spirit of stupor, eyes that could not see, ears that could not hear. Yang tulog sa pananampalataya, hindi yan tulog dahilan sa anumang mga bagay. O bakit tulog sa pananampalataya? Bakit tulog? Bakit patay sa pananampalataya? Kasi sobrang abala. Pastor, sobrang abala ko, ang dami kong trabaho. O bakit tulog sa pananampalataya? Bakit patay sa pananampalataya? Dahilan sa lumipat na ako ng lugar, malayo na ako sa iglesia. O bakit patay sa pananampalataya? Bakit tulog? Kasi meron akong hindi nagustuhan sa iglesia. Ako'y natisod, kaya ako'y lumayo. O bakit ka patay sa pananampalataya? Bakit ka tulog? Kasi nag-aaral ako, wala akong panahon sa paglilingkod. Marami silang dahilan, marami tayong dahilan, marami tayong katwiran. Sa Diyos, ang nakikita ng Diyos ay hindi ang mga bagay na kadahilanan, espiritu. Sa mata ng Diyos, laging espiritu ang
umi-impluwensya sa tao. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the mind of the unbelievers. Kaya hindi nila makita ang ebanghelyo. Binulag sila ng Diyos ng sanglibutan, Espiritu. Sa Romans 11:8, bakit tulog? Espiritu. Kaya hindi ganun ka, it's not something that is light or taken or innocent or something benign. It is a serious issue. When you are asleep in the faith, pagtulog ka sa pananampalataya, hindi ka nakakakita. Kahit dilat ang iyong mata. Meron ba ditong natutulog na dilat ang mata? Meron ba? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Nakakatakot yun ah. Tulog pala dahil naghihilik eh. Pero yung mata, may mata, hindi nakakakita. Mayroong tainga, pero hindi nakakapakinig. May lamok kasi. Mga kabataan, kayo ba ay buhay o patay? Bago kayo sumagsabi ng amen at bago kayo manahimik, paano nyo malalaman na kayo ay buhay? Young people, how can you tell you're awake? You're alive. When you can see what Jesus sees. Adult, how can you tell if you are alive? When you can hear what the Holy Spirit is saying to the churches. All of us, how can we know if we are alive? If we can do what God wants us to do. Ang kabataan, pag yan ay buhay sa pananampalataya, nakikita niya ang nakikita ni Kristo. At ano ang nakikita ni Kristo? Ang nakikita ni Kristo ay ang napakalaking mundo, napakalaking daigdig ng mga aanihing kaluluwa. Ang sabi ni Christ, open up your eyes. Look at the fields. They are ripe for harvests. Young people, my dearest young people, I love you all. I can see my two daughters in you. I can see Miracle in you. I can see Nicole in you. Pastor's children, are you alive in the Spirit? I love all young people, but I love more the pastor's kids because I myself is a pastor's kid. You can be in the church. Doon ka ipinanganak sa church, doon ka lumaki sa church, pero ngayon, maaring ikaw ay patay. You are so close, yet so far. It's time for you to be alive again, to be awake again. And the first thing you will be able to observe if you are awake, if you can see what Jesus sees. Ano nakikita ninyo sa kinabukasan? Nakikita nyo ba ang misyon? Nakikita nyo ba ang dapat gawin sa iglesia ng Panginoon? O ang nakikita ninyo ay ang ating mga pansariling pangarap at ambisyon? Walang masama na tayo ay maging matagumpay, mga kabataan. Pero huwag yung titingnan na ang pag-aaral, huwag yung titingnan na ang karera ay hadlang sa pagiging matagumpay.
Ito sasabihin ko sa inyo, ang daming mga kabataan na successful sa pag-aaral, pero successful din sa paglilingkod. Huwag ninyong ipagpapalit, mga kabataan, ang inyong kaluluwa sa sanglibutan. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Ipagpapalit mo ang kaligtasan sa karangyaan. Ano yung karangyaan? Ano yung palakpakan ka ng tao? Ano yung mabanggit ka sa TikTok? Ano yung mabanggit ka sa Facebook? You know, and I know. I'm talking to you young people. You know and I know. I'm talking to the pastor's kids. Fame is fleeting. Minsan sikat ka, pagkatapos yan, laos ka na. Walang habang buhay na kilala. That's why I am asking you to think straight. Whoever you are this afternoon, at aking kinikilala na ang pagkakaparito ko rito ay para gisingin kayo sa inyong pananampalataya. Gumising kayo, mga kabataan. Ano ipapalit ninyo sa inyong kaluluwa? Kaya mo bang isangkalan yung kaunting maiipon mo? Maisasangkalan mo bang yung kaunting karangyaan, katanyagan? Hindi mo ba alam, pwede kang maging matagumpay at sa isang banda, matagumpay ka rin sa paglilingkod. Mga may sapat na gulang, tayo ba'y buhay? Tayo ba'y patay? Akala ninyo na ang paglilingkod ay hadlang sa matagumpay na business? Hindi nyo ba alam, ang daming mga fourth watchers ang multimillionaire. Yeah. Mga bata pa lang sila, multimillionaire na sila. Pero sila ang mga nakaharap sa gawain ng Panginoon. Sila nangunguna sa gawain ng Panginoon. Gawain ng patayan sa Espiritu na ang ating inaatupag lamang ay ang mga bagay ng sanglibutan, hindi ang mga bagay ng langit. Mga kapatid, samahan natin ang Diyos na nagpapayaman sa lahat, payayamanin tayo ng Panginoon. Samahan natin ang Diyos na nagtataguyod sa lahat, itataguyod kayo ng Panginoon. Samahan ninyo ang Diyos, hindi kayo magkakamali, hindi kayo pababayaan ng Diyos. It's time for us to wake up. It's time for us to see what Jesus sees. It's time for us to hear what the Holy Spirit is saying to us. It's time for us to do what God wants us to do. And finally, I'm going to give you 3 things. Ano ang dapat natin gawin? Be spiritually armed. Magsakbat ng armas, sandata. Meron tayong pakikipagbaka na gagawin. You must be armed to the teeth. Romans chapter 13 in verse 12. It says there, the night is nearly over, the day is almost here. Let us put aside the deeds of darkness. Put on the armor of light. Meron tayong kaaway, may kalaban tayo, ang dyablo. Pero yung nasasakbatan ng baluti ng Diyos, matibay siya laban sa mga gawa ng dyablo, hindi siya tatablan. Hindi siya mawawala, hindi siya mapapatay, sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin kaysa ang Diyos na nasa sanglibutan. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Nasa sa atin ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Nasa atin ang sakbat ng katwiran. Nasa atin ang paanan, ang ebanghelyo ng Panginoon, ang sinturon ng katotohanan. Nasa sa atin ang helmet of salvation. We're fully armed.
Marami tayong kalaban, mga demonyo, ang diablo, ang mga demonyo, ang masasamang mga impluwensya. We need to be armed so that we can be able to stay awake. We have to be morally upright. Second, verse 13, let us behave decently as in daytime, not in carousing, drunkenness, not in sexual immorality, debauchery, dissension, and jealousy. Maging morally upright. Kaya sa fourth watch, wala nang naglalasing. Wala nang naninigarilyo. Wala nang gumagamit ng droga. Walang nagtutulak ng droga. Walang may kabit at hindi rin kabit. Sa mga fourth watch, walang nag-aaway. Lahat ay nag-iibigan. Sa fourth watch, walang nang i-scam at hindi rin nagpapa-scam. Sa iglesia ng Panginoon, marunong tayong magpatawaran. Marunong tayong magmahalan. Kaya sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay buhay at gising at mabangong samyo sa Kanya. Walang fourth watcher na tamad, palamon, umaasa lang sa mga kamag-anak sa abroad, sa Pilipinas ay walang trabaho. Lahat ng fourth watcher, masipag, masikap, hindi palaasa. Ang mga fourth watcher, matataas ang mga pangarap. Hindi yung may kaunting bubong sa bumbunan, may kaunting kinakain, at may kaunting papag ay masaya na tayo. Mataas ang ating pangarap. Ang ating pangarap, itataguyod ko ang Diyos. Tataguyod ko ang gawain. Para kang si Jacob. Para kang si Jacob. Ang sabi ni Jacob, Panginoon, pupunta ako sa paglalakbay na ito. Damtan mo ako. Pakanin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang aking 10 bahagi. Makipagtipanan sa Diyos. Makipagtipanan sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo ako, pagpapalain kita. Merong akong kaibigan, siya'y nang lamig sa pananampalataya. Nagkahirap-hirap ang buhay niya. Hanggang siya'y mauwi na ang kanyang kinakain lang ay isang hotdog, hinahati niya sa 3 tao, yung maliit na Pure Foods hotdog. Di kalaunan ay napag-unawa niya na kailangan niyang bumalik sa Diyos. Pumunta siya sa isang lokal na iglesia ng Fourth Watch. Lumuhod siya. Ang kanyang dalangin ay maikli lamang. Panginoon, subukin mo ulit ako. Bigyan mo ulit ako. Subukin mo ulit ako, Panginoon. This time, magtatapat ako sa iyo. Listen, God is the God of second chances. But He is also the God of third, fourth, fifth, sixth, as many chances as you need. But do not exhaust the grace of God. Huwag kang mahulog sa biyaya. What we must do is seek to live our lives right and finally be inwardly transformed. Verse 14, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Clothe, ibihis. Ibihis si Kristo. Iayon ang isip kay Kristo. Ipasakop ang damdamin kay Kristo. Manatili sa katawan ni Kristo, walang iba kundi ang tunay na iglesia ng Panginoon. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ay ang iglesia ng mga gising. Hindi tayo iglesia ng mga tulog.
Tayo ay iglesia ng mga gising, iglesia ng mga buhay, at iglesyang darat na ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Sino sa atin ang pinagpala sa hapong ito? Amen, amen. Praise God. Is Isabela District awake? Praise the name of the Lord. Tayong lahat ay lumuhod. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, nangusap ka sa hapong ito. Salamat po muli naming napakinggan ang iyong mensahe. Pinagtibay mo kami, inaliw mo kami, pinalaya mo kami sa aming mga pagkakamali at pagkukulang. Sinaway mo rin kami sa aming mga kasalanan. At kami nilinis mo upang kami maging handa sa muling pagparito ng iyong Panginoong Jesus. Nawa ang mga katotohanan ng aming tinanggap ay hindi lamang aming napakinggan, kundi ito'y aming maisagawa. Magawa namin espiritual na kamatayan. Yugyugin mo sila, gisingin mo sila. And I pray, Lord, that you will be merciful in this district. I know that you have spoken, Lord. You're speaking to us right now. Needed to be restored. Some of us needed to be revived. Yung iba sa amin kailangang sawayin. Pero ang pagsaway mo ay hindi saway na may galit, kundi saway na may pag-ibig. Ganyan mo kami kamahal. Ang iba sa amin ay nasa lugar ng kalamigan at kamatayan. Nais namin na kami ay muling lumakad kasama ng mga buhay. Hallelujah. O Spirit of the living God. Hallelujah. Marahil kayo ay nasa kahinaan, gusto nyo lumakas na. Pagod na rin kayong mahina, gusto nyo na lumakas. Matagal-tagal na panahon na kayo ay nag-aatubili. Gusto nyo maging tiyak na ngayon. Sino man kayo sa hapong ito, nasaan man kayo, nais ko kayong ipanalangin dito sa harap. Yung nagnanasa ng revival, yung nagnanasa ng muling pagpapalakas para sa iyo, para sa iyong sangbahayan, tayo ay tumayo. I'm gonna ask Ian and Casey to sing a song habang kayo ay lumalapit dito sa harap. Yes, whether you are a pastor, an elder, come forward. It's okay. It's okay to admit, Lord, I am weak, but I know you will make me strong. Lord, I need revival. We will kneel down right now in the front. You know, I have not done this in other districts. Let's kneel down. Hindi ko to ginawa sa ibang district. Dito ko ginawa sa Isabela ito sapagkat yon ang susog ng Espiritu Santo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, here's our life, Lord, for you. Praise God. Are yours, Lord, tomorrow. That I am.
on fighting? Why do you keep on opposing? Why do you keep on walking away? Why don't you just surrender and yield? God isn't judging you yet. Hindi ka pa hinahatulan ng Panginoon. Huwag mong hintayin na hatulan ka ng Panginoon. He wants you for Himself. He wants to save you. He wants to prosper you. He wants you. He wants you to see something far better than the world is trying to make you see. Diyos ang nagligtas sa iyo. Isa lang ang namatay para sa iyo, si Jesus. Bakit nagdadalawang isip ka na ibigay mo ang buhay mo sa Kanya? Ang dahilan kung bakit may buhay ka ngayon ay sapagkat binigay niya ang buhay niya sa iyo. Bakit mo ibubuhos ang lakas mo, ang talino mo, ang talento mo, ang oras mo sa sanglibutan na walang ibinigay sa iyo? I believe that in this district of Isabela, better and greater things will happen. For you pastors, I believe that there is something bigger and better for you pastors. For the churches in Isabela, for the churches in Nueva Vizcaya and other places, God is preparing something better, greater, bigger for you. You just have to believe it. Believe it. Revive us, Lord. Forgive us of our days of backsliding. Forgive us of our days of indecision. Right now, Lord, we receive your forgiveness. Tinatanggap namin ang pagpapatawad mo. At yun ang kagandahan sa Diyos. He will not play hard to get. Ang Diyos ay tapat, matuwid na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Linisin mo ngayon ang iyong bayan. Linisin mo ang mga individual na sangbahayan, ang mga mananampalataya. In the name of Jesus, Lord, give us now that sense of urgency to do what we needed to do. And as we step in faith, we believe you will prosper us. Pagiginhawain mo kami. Palalakasin mo kami. Payayamanin mo kami. Pauunlarin mo kami. Itataas mo kami. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Here's my life. Let it be sacrifice. all that I am. Surrender To your hand. Here's my life. Here's my Glory, glory, hallelujah. As a man of God, I am telling you right now,
From your sincerity, God is also accepting with sincerity our repentance. Now, stand up forgiven. Tumayo ka na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Malinis ka na. Hindi ka na huhusgahan sa iyong kasalanan. Pinatawad ka na ng Panginoon. Nilinis ka na ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa babae, go, go, go and sin no more. Huwag mo nang balikan yung ikinadapa mo. Humayo, tumayo, pinatawad ka ng Panginoon, pinalakas ka na ng Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Praise the name of the Lord. We shall now return to our seats. The Lord bless you all.